Hello mga mi, good morning. Welcome to my vlog again. Kamustasa. Yan. Alam niyo mga mi, hindi ko alam kung ako lang. Sa mga hindi pa nakakaalam o kahit hindi naman kayo interesado, kwenta time mula tayo ha mga mi. Ako si Agnes Sacramento. Bayo na no, bayo. 46 years old na ako mga mi. Story time. Yan. Tiyagain nyo lang. Ichismis ko lang yung sarili ko. Yan. Hindi ko na papaubutin na ichismis pa ako ng iba. Ako na magchichismis sa sarili ko para effortless yung mga chismosa. Charis. Yan. Story time lang tayo mga mi. Tabi lang natin to sa lugar na para makatribe siya. Galing to sa kabila kong garden. Yan. Story time tayo way back 2018 I think. 2018 or 2019. Something like that. Around that year. O diba umi-English ang lola mo. Nagkasakit ako. Yan. I think 40 years old na ako noon. That time, 40 years old ako. Galing to sa garden na kabila mga mi. Nasira siya. Kasi from shaded area, nalagay siya sa talagang pulsan. Hindi nakapag-adjust na lusaw. So, dyan. Alagaan muna natin siya. Nagkasakit ako. Yung sinagasa akong sakit mga mi, ganda oh. Hindi lang isa, kundi tatlo. Three illness in one shot. Yan. Ito siguro na-trigger na lang dahil sa sobrang stress natin. Yan. Mi, maniwala kayo sa hindi. Nakakamatay ang stress. Nakakamatay ang stress. Kung kaya natin, kaya nyo mabuhay nang hindi nyo madadala nyo yung sarili nyo nang walang stress. Make it mga mi. Alam nyo kung bakit? Way back 2019, tama na ba yung pagkakasabi ko? 2019, nagkaroon ako ng problema na regarding financial problem. Ano nangyari? Ito ginawa ko to kagabi. Excuse. Ang nangyari, na-stress ako ng sobra. Kasi, way back 2019, kung 2019 ba yung pagkakasabi ko, sa sobrang bait kong kapatid, naawa ako sa kuya ko, pinautang ko siya gamit yung sarili kong pangalan sa bangko. So yun na nga, Black Cardinal, baka may gusto, 350. Yan, dahil pinautang ko siya, edi yung utang na yun mga mi, sa totoo lang, hindi may time ano siya, hindi po pwedeng pabayaan kasi nakasalalay dun yung magiging investment ko within 6 years, which is ano na, to make a story short, hindi napabayaan ng kuya ko, iniwan niya ako sa ere. So ako yung pumasan ng responsibilidad, binayaran ko. Ayan na, 350 each, dalawa lang yan. Yan. Papaanohin natin, pagagandahin natin kasi ayun, no? Hindi talaga ako makataka sa araw eh. Yan. Ako yung nagbuno kasi hindi ko pwedeng pabayaan yung investment ko. Kasi may target ako doon sa investment ko na yun na yun na yung investment na yun, siya ang meron kaming isang, which is yung shop namin sa Morong na napakatagal na. Guess what?
malaking shop, pero yung bubong, ang pinaka-trusses niya, kawayan. Imaginin mo yung bubong nakapako sa kawayan. Anong tibay meron, di ba? Ang tagal na panahon na nagtitiis ako kung pinagtiisan ko 6 years na mabubungan siya ng disente. Kasi nga, punong-puno na ako dun sa sitwasyon na pag umulan, tuyo na yung labas, basa pa rin sa loob namin. Na-imagine nyo guys, tinutukoy ko, umulan sa labas, tuyo na yung labas, basa pa rin sa loob namin. Ganun ka-worse yung sitwasyon ng shop o lugar namin way back 20. Pero ngayon okay na siya. So yun nga, yun yung target ko do sa pera nakikitain. Thankfully naman na save ko yun, pero dahil sa paghahabol ng pangarap na mabubungan siya ng yung bubong ay walang dugtong. Talagang isang straight, dahil gigil na ako na every time na umuulan mga mi. Alam mo yung putik sa loob pero tuyo na yung kalsada, ganun yung sitwasyon namin. Ganun, hindi ko naman sa inaano yung asawa ko, dina-downgrade yung asawa ko ha. Ang asawa ko kasi mga mi, sa sobrang matulungin niya, alam mo yun, nakakalimutan niya yung sarili niyang kapakanan ng pamilya niya. Naunahin muna yung pamilya niya bago yung iba, para naman magkaroon kayo ng magandang buhay. Hindi siya ganun. Pag may humingi ng tulong sa kanya, right away, automatically, pag may pera siya sa bulsa, ibibigay niya yun. Without any hesitation na, baka walang matira. Sinasabi ko to kasi, in my own experience, nagutom na ako dahil sa pagtulong ng asawa ko sa ibang tao. So, luckily, nangyayari yun sa buhay natin para matuto tayo. And, natuto naman ako na magutom kang asawa kong mahal pero hindi ako magugutom. Magtatabi ako ng pera, whatever it takes. So, yun, natuto naman ako sa pagiging matulungin na asawa ko. Back to story, nagkasakit ako. Sa sobrang stress nga. Kasi nga, triple time ako sa pagtatrabaho. Halos hindi matulog. Saka iisip ng diskarte kung paano mo gagawa ng paraan na mabayaran mo yung utang mo, and at the same time yung timetable na hindi siya mag-lapse, kasi pag nag-lapse iilitin ng bangko yung kung ano man yung nakapaloob sa kontrata. Kasi pag hindi ka nakapagbayad ng utang, kung ano man yung naipon mong pera na naka-time deposit, iilitin nila yun within a matter of time, period of time. Ang laki ng pera na nakasalalay doon mga mi. So, ang ginawa ko, binuno kong mag-isa. Thing is, ito yung sinasabi ko sa inyo na kung ayaw mong ma-stress ng sobra, huwag kang mangarap. Sa kaso ko kasi mga mi, mapangarapin ako. Hindi lang para sa akin, para sa asawa kong ang pangarap lang yata sa buhay ay kumain ng masarap araw-araw. Para na rin sa kanya kasi wala siyang sariling pangarap eh. Yan, nabubuhay siya day by day. Which is hindi ko kaya yun. Pero hindi ko din na-downgrade ang asawa ko. Yun na siya eh. So embrace ko na lang siya. Ako na yung mag-a-adjust. Na hindi niya kaya yung ganung sitwasyon, ako na lang. Since may hanap buhay naman kami. Eto na, nagkasakit ako. Alam nyo ba mga mi kung eto mga mi ha, 200 lang yan. Golden pa po ma. Yan. Alam nyo mi, nung magkasakit ako, 3 kagad. Guess what? Napakalakas ko mga mi. At that time, 40 years old lang ako mga mi. 40 years old lang ako. Nung dalawin ako ni stress. At in an instant, 3
Tatlo yung kinarga kong sakit. Una, nagkasakit ako yung naoperahan ako sa thyroid kasi nga nagmamalfunction na yung yung malfunction intindihin niyo na lang mga miya, kwento lang naman to. Yan. Parang early warning signs na mag-menopause ako. Ako, undeniably, gusto ko magkaanak na sa sarili ko galing. Kaya lang, may anak kami, masaya ako sa anak ko. May anak po kami para sa kaalaman ng mga nandito. Kahit na hindi kayo interesado, yan. Kinig-kinig na lang kayo habang nadadaanan ng camera yung halaman. May anak po kami, inadapt namin. Yan. Para dun sa isa sa mga kakilala ng friend namin na kumire, na buntis, hindi mapanindigan yung kakirihan niya. So, kami na nag-adjust. Inadapt namin yung bata and that child is nagbibigay ng liwanag ng buhay namin ngayon. Siya yung pinaka light ng buhay namin ngayon. And napakasaya ko para sa bata ngayon at binibigay ko lahat ng best para sa kanya. Yan. Ang pangarap ko para sa kanya at para na rin sa asawa ko at sa akin, ganyan. So, tatlo yung naging kasakit ko that time. Pinagamot ko yung thyroid ko. Nagnormal naman siguro 6 months. Nagnormal, bumalik yung menstruation ko. And then after that, nawala rin, ganun. Ayun. Depressed na naman ang lola mo kasi syempre hoping ka pa, so wala nangyari, na operahan ka pa. So ganun talaga siguro buhay, ano. Edi yun na nga, bukod doon sa thyroid na yun, nagkaroon ako ng TB, mga mi. Yung TB na yun, mga mi, alam nyo kung saan ko nakuha? Dahil sa sobrang kaiisip doon sa tabi na natin to, may may-ari na nito. Ma'am, sa'yo na umulit ng order sa akin. Kilala nyo po kayo na nag-order sa akin lagi madalas. So thank you. Thankful for you kasi naa-appreciate niyo yung halaman na meron ako. Yun lang, doon lang masaya na ako. And syempre, salamat sa pag-patronize ng mga plans ko. Yan, para sa iyo, ma'am. Yan, kanya na yan, dalawa na yan. Ito si Cherry Red at saka si Golden Seratum. Yan. So, balik na tayo. Nagkaroon ako ng TB. Kwento na naman. Nagkaroon ako ng TB, mga mi. Believe it or not. Dahil saan ko nakuha? Hindi ako napagkakatulog. Sobra. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi ko alam kung paano ko sosolvin yung problema ko financially. Kaya hindi ako makatulog. Nanghihinayang ako doon sa iilitin ng bangko. Iilitin ng bangko yung yung tawag dito. Iilitin ng bangko yung malaking pera na nakapaloob dun sa kontrata kung saan iniutang ko yung kapatid ko. Meron kasi kung pinasukan na mga mi, yung bang magsasave ka, time deposit, pero hindi mo siya pwedeng withdrawin, pero pwede mo siyang utangin. That time, malaki na yung pera na naiipon ko dun sa savings time deposit na yun. Pero yung malaking pera na yun, may utang na rin ako itself. Pero may natitira pa kasi malaki na eh. 5 years na eh. Pangka 6 years niyan, matured na. Ngayon, lumapit sa akin yung kuya ko. Alam nyo mga mi, guess what? Hindi pa emergency yung inilapit sa akin, ha? Hindi life and death. Pero dahil ako, kapatid ako, kuya kita, sige push. Meron namang extra eh. May kabuhayan naman sila. Hindi ko lang na-imagine na pababayaan niya ako throughout. Hindi ko na paghandaan na
kaya pala siya humingi ng tulong sa akin, eh baka nga gipit din sila. Nangyari nga yung hindi inaasahan na yun nga, nagipit, hindi siya nakapagbayad. Naiwan ako sa sitwasyon na ako, I myself, baon na sa utang, tapos yung kapatid ko na iniutang ko doon sa sinasabi ko sa inyo mga mina savings time deposit na yun, eh pinabayaan ako. Yun, doon ako nagkasakit mga mi. Fast forward, nasolve ko naman yung problema na yun, hindi ko napabayaan. Hindi ko pinabayaan kasi hindi ako papayag na mapabayaan mga mi. It's almost a month na lang. Almost a month na lang. Hindi na maglilipat ng taon, makukuha ko na yung compensation ko dun sa 5 taong pinaghirapan ko. Biruin mo 5 taon mong pinaghirapan tapos mababaliwala lang. Masakit yun. Diba? Sobrang masakit. So, nangyari, eto na. Nagkasakit na ako. Yung pagkakasakit ko, ang naging side effect sa akin, nang gumaling ako, hindi ko alam, siguro dahil operada ako, naging makakalimutin ako mga mi. Tas humina yung katawan ko. Hindi ko alam kung dahil nga sa na-opera ako o ano, mahina yung lakas ko, hindi na bumalik sa dati. Tas ito lately lang ito, ngayon. Ako lang ba nakakaramdam na nakakapanghina yung sa araw, itong daytime, malamya yung katawan ko, mahina ako. Kayo ganun ba? Mahina ako pag daytime, mahina yung katawan ko. Ewan ko lang kayo ha. Pero pagka naman gabi na, may energy ako, in fairness, pag gabi. Kayo ba? Comment nga kayo guys kung ganun din kayo. Mahina ako pag araw. Pero pagka gabi, okay naman. Okay ako. Pero itong pag-araw, katulad nito, araw ngayon, lagi ako tulog. Kagigising ko pa lang, para bang lagi akong pagod. Yan. So, nagdi-decide ako na magpa-check up. Kasi mga mi, para sa kaalaman ng iba, may maintenance na ako. At the age of 40, nagsimula na ako mag-maintenance sa yung hormones. Umiinom na ako ng dagdag hormones kasi nga wala na yung isa kong nagpo-produce ng hormones, inalis na. So, maintenance na lola nyo. Ayun. Kaya lang, baka nga hindi na appropriate yung iniinom kong hormones. O baka kailangan ko nang magdagdag ng hormones para sa tawag dito, para bumalanse yung pakiramdam ko, baka nga ganun. Pero as usual, hindi ko pa rin naaasikasong magpa-check up. Yun. Kasi naghahapit ako eh. Alam niyo mga, for all you know, ang dami kong utang. Ang dami kong utang para sa... Pero nabawasan naman na. Lucky of me, nabawasan na ng isa. Ang isa lang na nakakapagpa-ano na lang sa akin. Meron kasi kong car loan. Which is mga mi, hindi luho yung car loan ko ha. Napapakinabangan ko yun every time na nag-deliver ako ng plants. Kasi yung pag nag-live selling ako mga mi, yung dinideliver ko yung plants for 4 na bayan pa yung pinagdideliveran ko ng plants. So nagagamit ko siya mga mi, yung sasakyan, kumikita siya, hindi siya yung forma lang, hindi kumikita, kaya okay naman na siya, okay siya yun.
Kaya nga masasabi ko lang mga mi, sa totoo lang, kung ayaw nyo ng problema or stress, huwag tayong mangarap. Makontento tayo. Yan. O di ba ang haba ng litanya ko? Naintindihan nyo ba mga mi? Hindi ako good din Hindi ako magaling magkwento. Yan ang totoo niyan. Hindi ako magaling magkwento. Yan. Sana naintindihan nyo lang. Yung punto ko ang punto ko sa kwento ko, alam nyo mi kung ano, bakit mahina ako pagka daytime and then malakas ako pagka nighttime. Yan. Actually kagabi 8 PM till almost 11 nandito ako sa garden. Kahit kinikilabutan ako. Kasi ako lang mag-isa Kahit kinikilabutan ako, yan, nandito ako sa garden para gawin yung ibang mga dapat gawin dito sa garden. Kasi syempre, ang halaman lifetime na yan lifetime mong alaga. Kaya ikaw na plantita ka, kung hindi ka handang mag-aalaga ng halaman, huwag kang bumili ng halaman, manghihinayang ka. Yan. Andito ko mula 8 PM hanggang almost 11. Malakas ako kapag kagabi. Kayo ba? Comment nyo nga. Kung pares lang tayo ng tag dito, pakiramdam. Pag daytime, malakas ako. Ay, nabulok Yan. Si mga mi. Ito mga mi, daipen to. Ang ganda nitong daipen na to. Yan. Si Army Daipen tawag dito. Army Daipen. Nabulok siya. Yan. Tara-rescue natin to. Yan. Kagabi, marami na akong mga mi, kapag magpo-post ako dito ng tray by tray. Tapos may pepresyohan ko na lang. Pwede ko siyang i-ship sa inyo kahit na isang tray lang yung orderin nyo. Ibibigay ko lang ng Moraita Bells. Yan. Kumbaga, isang tray, 150 lang, ganon. Mixed plants. Yan. O diba, nagkwento ng talambuhay na hindi ko alam kung nasiyahan ba kayo o Sana lang nasiyahan kayo. Mga mi, ang ganda nito, sa totoo lang. Yan, mura na to sa 150. Si Variegated Snowdrip. Maliit siya, pero maganda. Actually, mga mi, nag-recess to, kaya ganyan yung dahon niya. Pero ayan, tumubo na siya. Yan, 150 lang yan. Pag nadagdagan pa ng dahon to, hindi na siya 150. Kasi iba si Snowdrip, iba si Variegated Snowdrip. Yan. Iba si Snowdrip, iba si Variegated Snowdrip. Si Snowdrip parang lang siya, parang Jungle Fever na golden. Yan. O na mint. Ito may mga bar. Yan. Ito yung isa sa ginawa ko kagabi. Pinagsama-sama ko yung mga Pinagsama-sama ko siya sa iisang pot. Parang 4 na pot yata to. Yan. Si pink syngonium. Yan. Ayan, ang hirap niyang kuhain yung tamang kulay niya. Basta mga may pink lang to. Yan. Pink. Hindi ko alam kung nakikita dito sa yung tama niya yan Ito bagong unpearl. Ayan pa Yan. Ganyan siya, pink. Itong syngonium na to mga may, hindi siya pwede sa naaarawan. Kasi pag ito naarawan, nagiging green lang siya. Yan. Nag-mutate siya, may mutation din siya. Pero yung pinakakulay niya talaga is green. Yan, ganyan. Ay, pink. Yan. Ito pagka nagmamature na siya, nagle-less na yung niya. Nagle-less na yung pink niya. Yan, nagiging ganyan siya. Pero pagka bago pa lang, nagulat naman ako. Pagka bago pa lang yan, pink na pink siya. Yan. Ito, sa may gusto lang yan, pag bet nyo, yan, makapal na yan, ang dami na yan, puro puno yan mga mi. Yan, 100 lang to, pag bet nyo. Ano yan anak? 20 lang. Papasok ka na. Yan. Ikaw na kumuha, wala kong pera dito. Kahit huwag mo na ibalik. Bakit wala kang barya? Sige. Ha? Kumuha ka ng 50 pesos, wag na 20. Yan.
Pamangkin ko, masipag mag-aral. Meron ako isang kapatid mga mi na dito lang kapitbahay ko. Dito siya nakatira. Isa pa yan sa problema ko. Ang dami niyang anak. Yung iba niyang anak may pangarap. May pangarap na mabago yung buhay. Ayun. Ang dami niyang inanak, hindi niya na kayang buhayin. So, dahil nga yun lang yung kaya niya, nabuhayin yung kung paanong pagbuhay lang sa anak niya yung kaya niya, yun lang. Ganon din kapos sa pangarap, nakukontento sa kung ano lang meron. Survivor ba? Yan, kapatid ko na yun. Yun, isa yun nanghihingi ng 20 pang pamasahe daw. Ang sakit sa puso, no? Alam mo yun, grade ano yata yun eh, grade 8. Pamasahe lang yung hinihingi niya, 20 pesos. Pero syempre, may hanap buhay tayo eh. Huwag naman 20 lang, di at least kahit pa paano, pagbalik mo, mamasahe ka pa rin. Kung hindi naman, maglakad ganun lang, may 30 pesos kang pangkain. Diba, ganun lang yun. Life, no? Life is so, sometimes, it's unfair. Sometimes, it's fair. It's up to you. How you live your life. Ganun. Ako mga mi, sa totoo lang, sobra akong nahirapan nung bata pa ako. Ano yun, anak? Thank you po, sabi natin yun. Sige. Ay. Nung bata pa ako mga mi, sobra akong hirap na hirap. At daming hirap. Kaya pinangako sa sarili ko na pagdating ng panahon, ayoko na. Gusto ko nang mabago yung hirap. Yung nakakapag-ngalit ng bagang na hirap. Ayoko nang maranasan yun. Yun. And ngayon, natupad ko naman yung pangarap ko na yun na hindi na ako nahihirapan physically ngayon. Kung nahihirapan man ako physically ngayon, dahil di sa sarili kong kagagawan, kasi gusto ko mulad ang buhay ko eh. Katulad nito, kung nahihirapan ako sa paghahalaman, masaya naman ako. Kung nahihirapan ako sa paghahalaman, kahit pa paano may income. And at the same time, masaya. Nakakapawi siya ng stress. O, di ba okay na yun? Unlike nung bata pa ako mga mi, na alam mo yun, yung masasabi mo sa buhay mo na, sana bukas, buhay pa ako. Kasi sa dami ng hirap at struggle na dinadaanan mo, dito habang naglalakad ka sa buhay na to, sana buhay pa ako. O, ganun. Ang nanay ko kasi, parang katulad din itong kapatid kong isa, na siguro yun ang namana niya. Style ng nanay ko noon. Ayun, ganyan na siya ngayon. Hindi maganda yung buhay na meron siya, na nilalakaran niya. Pero, guess what? Masaya siya. Kasi bakit? Kontento siya eh. Thing is, yun lang, may nasasagasaan siyang iba. Yun. Katulad ko. Yun. Siyempre, ikaw, matitiis mo ba yun? 20 lang hihingiin sa'yo, papasok. Nakikita mo naman, nag-aaral naman siya, di sige, bigyan mo. Ano ba naman yung 20 lang? Kaya lang, minsan, masasabi mo lang na ikaw yung naghihirap, tapos makikita mo na lang sila, pasugal-sugal lang, patambay-tambay lang, painom-inom lang ng alak. Masasabi mo unfair, di ba? Kaya lang kasi, pag yung mga bata, hindi mo naman matitiis na nakikita nagugutom, hindi mo matitiis na nakikitang nahihirapan sila. Ganun. Kaya go lang. Push na lang. Bigay na lang sa kanila kung ano yung kailangan nila na kaya mo naman ibigay. Pwede na yun. O diba ang haba ng kwento ko na naman mga mi. Ewan ko lang kung may manonood dito. Pasensya na kayo mga mi ha. Wala lang, napapakwento lang talaga. Yan. Sobrang dry pa rin. Dry season pa rin mga mi. Yan. Kahit yung mga gusto sa araw, yun, wala pa rin.
Mga may mag-ano ko ng mga halaman na patray. Yan. Isisale ko yung halaman as patray. Hindi siya per piece. Yan. Tapos ipopost ko dito sa ano. Paghahandaan ko hanggang sa kaya ko. Kung hanggang saan yung makakaya ko ha. Kasi katulad ngayon, mga may nakakapanghina yung init. Ewan ko lang, comment nga kayo mga may kung ganun din kayo na nanghihina kayo. Nanghihina kayo, hindi ko alam kung nanghihina ako sa init o nanghihina ako dahil there's something wrong with me. Actually ano ko mga may magpapa-check up ako. Yan. Ito Dracena to mga may dwarf. Yan. Ang ganda niya. Hindi ko muna, pero may presyo na to mga may. Doon sa mga previous ko, 250 to 250. Pagandahin muna natin siya. Kasi natumba ngayon ko lang nakita natumba. Pilisti. Alam niyo mga may, ang tiyaga akong magtanim. Tiyaga akong, alam mo yun, kahit simpleng halaman, tinatyaga ko. Yun, mag-bundle tayo per tray na, hindi na per ano. Ang ganda nito mga mi, oh. Ang tawag lang nila nito ano, peach peacock or pink peacock. Pero hindi ko alam, parang hindi naman. Ayan, pumangit siya dahil sa araw. Ayan. Siguro ano na lang to, gagawin ko, i-air layer ko. Yan. Grabe init mga mi. Unbearable. Yan, pumunta lang ako dito para magkwento. Tsaka ipasyal-pasyal kayo sa mga halaman na meron ako. Yan. Tingnan ko nga kung okay na tong ano na to. Kung okay na tong si ano to si parang hindi pa rin. Si Pink Valentine. Yan. Mga mi, yung mga nanonood sa akin dito sa YouTube, sa totoo lang mga mi, maniwala kayo o hindi, na-appreciate ko kayo. Yung mga bumibili sa akin dito sa YouTube account, yung nagtitiwala, kasi alam natin na ang halaman payment first. Yung mga nagtitiwala sa akin dito sa YouTube, salamat ng maraming mga mi. Sobrang napapasaya nyo ako. Sobra, hindi lang yung pera, hindi bonus na lang 'yon. Yung nanonood kayo at nagko-comment kayo, minsan masaya ako. Sobra nakakapagpasaya. Excuse me. Na-appreciate ko kayo ng sobra, bonggang-bongga. Yan. Ang tagal bago tumubo nung ano ko. Nung red home ako. Yan. Grabe, sobrang init mga mi, oh. Nalusaw siya, oh. Sa init yan. Ito yung natitira kong puno ni green, Florida green. Puno ni Florida green. Ano tawag dito? Yan. Sipagan nating magtanggal ng mga mi, ng mga bulok na dahon. Ito, oh. Alam niyo mga mi, yung iba kong mga miners, gusto nila mura. Kaya yung ginagawa ko minsan, pinopropa ko. Kaya lang, sa sobrang init ngayon, hindi mag-thrive. Hindi mag-thrive. Yung propa. Kaya lagi by chance na mabuhay. Ganun. Kumbaga pagka nabuhay, thank you. Pag hindi, ganun talaga. Yun. Alam niyo mga mi, sa live, sobrang hirap akong mag live sell. Tapos sobrang ang barat-barat pa. Binabarat pa nila.
Mas maganda pa dito sa YouTube, yung mga minor ko dito sa YouTube. Ang babait. Ang sayang, sunog siya. Mas okay pa dito magbenta sa YouTube. Yung sa ano kasi sa live, kulang na lang alisan ka ng karapatang kumita eh. Pero sa YouTube, baga pag kumita ka ng, pag pinost mo ng ganun, mamainin na nila yun, carry na. Ito mga mi, oh, paborito ko. Yan. Si Red Hengheng. Hindi siya nag-recess, oh. Kasi alam ko may ugat to eh. May ugat siya. Yan. Paborito ko. Yan. Super Red Hengheng. Ganda. Hindi ko pa siya ma-presyon mga mi kasi hindi pa siya stable. Yan. Ito pa yung isa, oh. Ay, oh, buhay siya, oh. May palabas, oh. Yan pa yung isa, oh. Yan. Ibebenta ko lang ng mura yan, mga mi. Yan. Yung maigi lang sa yung pang dagdag flex lang yan. Mga super red hengheng yan, mga mi. Red na red siya. Nagre-red siya talaga. Dito ko siya tinago kasi sobrang init. Yan, dito kasi sa lugar na to, maraming halaman na pwedeng, ano, ma-injure niya yung ano. Ito, walang ka pagod-pagod. Pinropa ko na si ano, Thai cultivar ko. Let's see what you'll see. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakabuhay. Yan, oh. Yan, dalawa yung pinropa ko. Sana mabuhay. Ginamit ko na lang dyan, kokopit na lang parehas. Tapos ito naman, ito isa to sa mga ginawa ko kagabi, project. Ito niripat ko siya. Ginawa kong purong kokopit yung pinagtaniman. Kasi batay doon sa seller na binibilhan ko, mas madali daw lumaki ang cobra fern pag kokopit ang pinagtaniman. So, let's see what you'll see. Kokopit yan. Pinagtaniman ko kokopit. Ito. Purong kokopit siya. So, tingnan natin. And ito mga mi, itong cobra fern na to, malaki to ha. 400 to. Ito 450 lang. Yan. Pagka merong may bet. Ito 450. Ito 400. Matangkad na siya. Yan. Isang tangkal na halos. Yung cobra fern ko na 150. Yung malit lang siya. Ganyan lang siya. Oh. Sold out agad. Hirap makakita. Kasi mga mi, mura lang ako magbenta. Mahirap humanap ng mura. Ng mura na may value halaman. Mahirap. Believe it or not, mahirap. Kaya mga mi, ang dami kong seller na minamainan. Kasi pag halimbawa, nakakita ko ng seller na ang mura ng bigayan, minamain ko yun. Eh di, ang dami ko ng, ano, shipping fee. Yan. Uy, grabe na to, 38. Mga mi, pasensya na kayo ha. Ang haba ko lagi mag-video, tas hindi ako marunong mag-edit. Hindi ko pa mapag-aralan mag-edit kasi tanga-tanga ako sa teki. Hindi ako teki. Very bobo, ang lola nyo. Yan. Babawi ako sa inyo. Kung mamayang gabi o mamayang hapon, try kong yung bundle, yung tray by tray. Yan. Oh, yan. Paano mga mi, babay na muna. Happy watching. Wala muna tayong pricing ngayon. Kwento-kwento lang. Yan, bye. Happy watching.